dito mga kababayan sa nakita po nating balita, alam niyo po ba na ito pong si ah, Madriaga, lumapit pala mga kababayan kay Senator Risa Hontiveros noong 2024. Ano po, noong mga panahon na ito po ay ginigipit nitong si Harry Roque. So ngayon mga kababayan, alam niyo po ba na may nadiskubre itong si Senator Risa Hontiveros nung lumapit sa kanya, ito pong si Madriaga. Bukod po sa smuggler pala, di umano, dahil may mga kaibigang smuggler, itong si Harry Roque mga kababayan, o protector siya ng smuggler, di umano ha mga kababayan, meron pa po tayong nalaman na napakatindi palang ginawa nitong si Harry Roque. Ibig sabihin, dalawang presidente mga kababayan ang tinraidor po nito. Una si Digunggong at pangalawa si PBBM. Kaya dapat po talaga na mapapanagot po itong si Harry Roque. Bakit po natin nasabi? So sabi dito mga kababayan, nakatanggap ang Pilipinas Today ng di umano'y kopya ng liham na sulat kamay ni Ramil Madriaga kay Senator Risa Hontiveros upang humingi ng tulong matapos siyang ipakulong at kasuhan ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw, sa kanyang liham kay Hontiveros na natanggap ng kanyang staff noong Marso 7, 2024, sinabi ni Madriaga na walang katotohanan ang paratang ni Roque na sangkot siya sa kidnap or ransom na may kinalaman sa isang kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operators or etong POGO, kung saan ang huli ay umaktong legal counsel. Ibig sabihin mga kababayan, aminado din naman si Harry Roque mga kababayan na tinulungan niyo po yung mga POGO operators na magsampa ng kaso laban po dito kay Madriaga. Kaya nga po mga kababayan, nakakulong ngayon itong si Madriaga. So sabi pa dito, ako po ay nahaharap sa kasong kidnapping for ransom, isang krimen na hindi ko po ginawa, nakasaad sa liham ni Madriaga. Si Madriaga na nagpakilala na dating political operator at security officer ni BP Sara, kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology, itong BJMP Detention Facility sa Taguig mga kababayan dyan po sa may Bikutan. Sabi pa dito, ani ni Madriaga, pinoprotektahan lamang niya ang mga magsasaka na may mga lupain na binakuran ng mag-asawang Harry at Myla Roque sa Maribeles mga kababayan, dyan po sa may Maribeles Bataan. At yung ginawa po dun sa lupa ay di umano, pinagtayuan mga kababayan o balak patayuan ng mga Pogo Hub. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Nitong Nobyembre 29, naglabas ng sinumpaang salaysay si Madriaga na nagdidiin kina Vice President Sara Duterte at digong sa umano'y paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President OVP at ng Department of Education o itong DepEd at pagtanggap di umano ng milyong halaga mula sa ipinagbabawal na bato at mga POGO operators mga kababayan. So ngayon, kung makikita po ninyo, sinasabi po dito ni Madriaga, ito hindi naman sa kinakampihan po natin, etong si Madriaga, pero maliwanag po mga kababayan na nung si Roque pala talagang nasa sa kapangyarihan hanggang sa nawala. Ano po sa kapangyarihan na itong si Roque, talagang matindi po palang manggipit ito ng tao mga kababayan para lamang po maipagtanggol yung mga POGO operators na di umano mga kababayan malalapit po sa kanya at mga kaalyado po niya. Ano po sa negosyo. Kasi kita nyo di ba kayo nagtataka bakit biglaan yung paglobo ng kayamanan mga kababayan itong si Harry Roque? Kaya nga natatakot siya mga kababayan na magsumite sa Quadcom ng mga hinihingi po mga documents sa kanya patungkol po dun sa kanya mga asset. Kasi nga, mabubuking mga kababayan na biglaan yung paglobo ng kayamanan nito pong si Harry Roque na di umano ang pinanggalingan po niyan mga POGO, mga kababayan, mga POGO operators na ipinagtanggol niya kasi siya yung tumayong prosecutor or legal counsel nito po mga POGO operators na ito para makuha po yung mga gustong angkinin na lupain noong mga POGO operators mga kababayan na tinulungan ni Harry Roque. Ibig sabihin ng kalaban po nila dito, ang mga ginipit nila dito, mga magsasaka. Mamaya may malalaman pa kayo na talagang sobrang duming gawain, di umano, nito pong si Harry Roque. Ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, di ba, lumapit yung itong si Madriaga dito po kay Senator Risa Hontiveros noong March 7, 2024. At sinasabi nga po na ginigipit po siya
ni Harry Roque. Pero kung tutuusin mga kababayan, pwede namang lumapit itong si Madriaga kay Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, nung sinubukan ni Madriagang lumapit kay Sara Duterte, ang nangyari po hindi po siya tinulungan ni Sara. Bagkos ang sinabi po ni Sara, idinamanda mo. Kapag pala idinamanda mo si Roque, para mo na rin idinamanda ang mga Duterte mga kababayan. Sa madalit salita, mas kinakampihan po ni Sara Duterte ito pong si Harry Roque kaysa po mga kababayan doon po sa mga tao na nakatulong po sa kanya at napakinabangan po ng kanyang pamilya. So ngayon, kung titingnan nyo, siguro mapapaisip kayo, bakit napaka-importante nung mga pogo operators mga kababayan kay Harry Roque? Bakit kailangan pang tumayo na legal counsel etong si Harry Roque dito po sa mga pogo operators na ito? At ang tanong siguro, mapapatanong kayo, malinis ba? Matinuban tao yung mga tinulungan ni Harry Roque na yon para maidiin ito pong si Madriaga? So ngayon, basahin po natin etong nakita po natin mga kababayan na post galing po kay Pebbles Talaquera. Ayan ito po, ikinikredit po natin ito kay Pebbles Talaquera. Sabi po dito mga kababayan, ito daw hala, bagong pasok na balita, yung nagtanim ng kaso kay Caramel Madriaga na Chinese na friend ni Harry Roque na si Margaret Lu na marami ng kaso ng smuggling sa Navotas parang nahuli kanina. Sabi pa dito, maraming mabubukeng Harry, pati yung Morris and Mark. Bakit iba yung surname? Tapos yung father, nung sinasabi mong nakidnap, ang daming kaso at 2 IDs ang tatay. Ayan 'di ba? Yung tinulungan ni Harry Roque para gipitin po si Madriaga dahil nga ang kalaban ni ito ulitin ko lang mga kababayan na hindi lamang po si Madriaga yung kalaban ni Harry Roque at nung mga pogo operators na tinulungan po niya. Kung hindi pati yung mga kababayang Pilipino po nating magsasaka. Ano po? Yun po yung isa sa kalaban po ni Harry Roque na tinulungan lamang daw po di umano ni Madriaga ayon po dito kay Madriaga. So ngayon mga kababayan, ito pa. Sabi dito, yun daw pong tinulungan ni Harry Roque na di umano yung nakidnap, may 2 daw po palang IDs. Ito yan yung tinutukoy na 2 IDs mga kababayan, yung Lou Willie Pai ata ito, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tapos yung isa, Lu Jiangyang. Tama ba? Yan magkaiba yung ID. 2 ID pero magkaiba, mga kababayan. At ito pang ID na ito, Bureau of Internal Revenue pa. Diba? Tapos ito, driver's license naman etong isa. Yan ito yung mga tinulungan ni Harry Roque na di umano mga kababayan, mga smuggling pala. Ano po katulad nitong si Lo Margaret Chua. Ayon po kay Pebbles Talaquera, di umano. Ito, kung totoo man po ito mga kababayan, ibig sabihin alam ni Harry Roque yung negosyo mga kababayan na ito pong si Lou Margaret Chua na kung saan ito pala po di umano smuggling diyan po sa Navotas. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, yung taong tinulungan ni Harry Roque na nakidnap di umano, ano pala, paiba-iba ng pangalan at papalit-palit pala ng ID. Kasi kita nyo ang ID po niya dito sa driver's license, iba po yung pangalan. At dito naman mga kababayan, sa ID po niya sa tax, sa BIR, magkaiba rin mga kababayan, iba rin po yung pangalan. So ibig sabihin, yung mga taong kinampihan ni Harry Roque, talagang mga kababayan, may problema, ika nga. Diba? May matinding butas. Diba? Para sa akin, in my personal opinion, dapat pagka ganito mga kababayan, dapat iniimbestigahan din yan si Harry Roque. Kasi baka mamaya kasabwat po pala yan ng mga smuggler na tinutukoy dito ni Pebbles Talaquera. At alam niyo po ba mga kababayan yung pinakamasakla pa dito? Alam niyo po ba yung pinakamasakla pa dito? Eto, basahin po natin. Yan. Di ba ang ating mahal na presidente namimigay ng lupa? Ang nakakapagtaka po dito mga kababayan, paano nagtagumpay itong si Harry Roque na kamkamin yung lupa na ibinigay ng gobyerno sa mga kababayan po nating magsasaka? Parang ang dating dito, tinraidor niya itong si Digonggong. Kasi biruin niyo mga kababayan na ito, ayan kung titingnan niyo mga kababayan, ito po mga lupang ito mga kababayan na iginawad na po yan.
sa mga kababayan po nating magsasaka. Sabi nga dito, basahin muna natin. Ayan, sabi dito, Myla Roque, also referred to as Myla Roque, the wife of former presidential spokesperson Harry Roque, is linked to First Bataan Maribeles Holding Corp or itong FB MHC because the company is reportedly owned by her. Ibig sabihin mga kababayan, ang hinihinala daw po na may-ari po nitong company na ito, itong First Bataan Maribeles Holding Corp, ito daw pong asawa ni Harry Roque. Sabi pa dito mga kababayan, this connection come to light amid ongoing Philippine aggressional inquiries into illegal Philippine offshore gaming operators or etong POGOs and related land disputes. Specific details on her connection include sabi pa dito mga kababayan, land grabbing allegation. In January 2023, 77 farmers filed a land grabbing case against FB MHC or dito po mga kababayan sa First Bataan Maribeles Holding Corp. Sabi pa dito, alleging they were forcibly evicted from a 421 hectare plot of a land in Bataan. The farmers claim there were plans to build a township related to the POGO operation on their land mga kababayan. So ibig sabihin, kaya po kinamkam nitong First Bataan Maribeles Holding Corp itong lupain ng mga kababayan po nating magsasaka para tayuan ng mga POGO hub. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito po kasing, wait lang yun po kasing lupa na kinakamkam po nila, iginawad na po yan. Diba ipinamigay na po yan mga kababayan ng ating mahal na presidente. Kaya nga kung makikita nyo, may pirma po dito, Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan diba? At saka ni Estrella. Yan may pirma pa dyan mga kababayan. Nakakapagtaka po dito, paano nila nakamkam yung lupa na talagang na talagang ibinigay na ng gobyerno doon po sa mga kababayan po nating magsasaka. So ibig sabihin, ginawan po ng hocus-pocus mga kababayan ng kampo ni Harry Roque para makamkam yung lupain ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam niyo yung pinakamasaklap dito, talagang dapat maaresto yung si Harry Roque kasi dito natin makikita mga kababayan kung gaano po kagarapal ang ginawa ng ito sa mga kababayang Pilipino po natin. Diba? Tingnan nyo naman. Sabi dito, basahin po natin. We are ready to file a case. Asawa ni Ma'am Shi Harry Roque. Paano nyo na-cancelled ang lupa na inaward ng presidente sa magsasaka? Resibo na inaward ang lupa at resibo na na-cancel na yung lupa ng totoong owner na binayaran daw ng First Bataan Maribeles na pagmamay-ari ni Myla Roque na asawa ni Harry Roque. Sabi pa dito, eto yung inilapit ko sa Department of Agrarian Reform. Kasama ko si Ma'am Shi Pyra Lucas daw. Sindikato ang datingan Ngayon na umakyat na sa ombudsman ang kaso at pinakinggan na ang dami daw pro bono na lawyers na lumapit sa mga magsasaka. I'm happy na may respeto sila sa amin ni Ramil Magdriaga. Sabi pa dito, talk to Pebbles, that is their answer. Thank you at dadalawin ko kayo sa Maribeles mga kababayan. Kasi ito po kasi yung resibo mga kababayan na naibigay yung lupa. Naigawad po yung lupa mga kababayan sa mga kababayan po nating magsasaka. Ayan po yung resibo, may pirma pa ng presidente. Tapos kung makikita nyo mga kababayan, ito naman yung na-cancelled. Ayan diba? Ganyan po katindi mga amkam ng lupain. Ito pong pamilya ni Harry Roque. Diba yung kanyang asawa na di umano'y may-ari ng First Bataan Maribeles Corp mga kababayan. Holding Corp pala mga kababayan, sorry. So ngayon kung titingnan nyo po, ayan. Bakit nga ba pilit nilang kinakamkam? At dumating pa nga sa point mga kababayan, kasi magtataka kayo, bakit masyadong interesado itong asawa ni Harry Roque doon po sa 421 hectare na lupain dyan po sa may Maribeles, Bataan? Bakit pa dumating sa point na nung nakialam na si Madriaga, talagang naggalaite itong si Roque at tumulong para idiin itong si Madriaga sa di umano isang kaso na ayon kay Madriaga,
wala naman daw pong katotohanan, mga kababayan. So ngayon, para sa akin, ang point po dito mga kababayan kung bakit hamit na hamit itong si Roque na makamkam yung lupain ay dahil nga po mga kababayan, tatayuan dapat nila ng mga Pogo Hub. Ano po at nang sa ganon, mas malaki nga naman, kung maitatayo nga naman yung Pogo Hub, mas malaking kita yung papasok mga kababayan, syempre sa bank account ni Harry Roque. Diba? Mas lalong lolobo yung asset nito pong si Roque. Kaya para po sa akin mga kababayan, dapat po talaga mapapanagot po ito pong mga taong ito. Kaya pala nang gagalaite kay PBBM, yung si Roque mga kababayan na yan, kasi kung mapapansin po ninyo, talagang yung binabalak nila na pangangamkam sa lupa ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi po pala talaga nagtagumpay. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin po, di ba pinaban ng presidente ang Pogo dito po sa ating bansa. So ngayon, yung isa sa pinagkukunan ng hanap buhay nito pong si Roque at ng kanyang asawa di umano, tigil muna. At yung isa sa pinagkukunan ng pondo ni Sara Duterte para po sa kanyang pangangampanya, tigil din muna. Kasi nga tinuldo ka na ng presidente mga kababayan ng Pogo dito po sa ating bansa. So kayo, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito. Ano po, hingil po dito mga kababayan sa balita po na yan na kung saan kaya naman pala si Harry Roque nang gagalaite. Inamin din naman niya na siya po ay tumayong abogado ng mga Chinese mga kababayan na kinidnap daw. Di umano. Ayon po dito kay Roque. At siya po ang tumayong prosecutor hanggang sa makulong daw mga kababayan na itong si Madriaga. So ibig sabihin, aminado po siya na tinulungan niya yung Chinese na hinihinala na smuggling or smuggler dyan po mga kababayan sa Navotas. So ganun po katindi. So ibig sabihin, bukod po pala sa Pogo, baka isa rin yan sa pinagkukunan ng yaman ni Harry Roque mga kababayan yung pagprotekta sa mga tao or sa mga, hindi ko naman po nilalahat, sa ibang mga Chinese na may mga matitinding kaso. Ano po na may kinalaman sa Pogo at mga smuggling. Lalo na kapag ang kalaban po ni Harry Roque, kapwa po natin Pilipino. Anyway, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento ninyo. Hingil po mga kababayan dito po sa issue po na ito.